Salamat sa pagtangkilik sa aming mga recap at huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nagsimula ang pelikula sa bahagi ng Ming Dynasty kung saan ang isang babaeng nagngangalang Ginang Bao ay nagsilang ng kanyang ikasyam na anak. Nang marinig ng asawa niya ang pagiyak ng sanggol, tuwang-tuwa siyang pumasok sa loob. Gayunpaman, mabilis na nagiba ang kanyang ekspresyon nang matuklasan niya na isa na naman itong babae tulad ng nauna nilang 8 anak. Gayunpaman, tuwang-tuwa ang bunsong anak na babae at nagmamadali siyang pumunta sa tabing ilog upang ibahagi ang balita sa kanyang mga kapatid na babae. Isang grupo ng 8 lalaki ang naroroon din at kinukutya nila ang mga babae dahil wala silang kapatid na lalaki. Ang 8 batang ito ay mga ulila na pinalaki ng dating monghe ng Shaolin na nagngangalang Tianlong at ng kanyang nakababatang kapatid na si Yilong. Iniligtas nila ang mga ito mula sa mga mamamatay tao na bandido. Mula noon, itinuring ng mga bata si Tianlong bilang kanilang ama at si Yilong bilang kanilang tiyuhin. Ang pamilya Bao at Long ay mahigpit na magkalaban dahil sa kanilang magkaibang estilo ng martial arts. Ang mga babae ay sinanay sa Wudang Quan sword handling techniques, habang ang mga lalaki ay pinag-aaralan na ma-master ang Shaolin Kung Fu. Ang pilyong si Jet Li na panganay sa mga anak ni Tianlong, ay nasisiyahan sa panunukso kay San Feng, ang ikatlong kapatid na babae sa pamilya Bao. Siya ay parang isang tomboy na nasa huling bahagi ng kanyang kabataan at may mainitin na ulo. Dahil galit na galit sa pangungutya na ito, kumuha si San Feng ng mahabang patpat para turuan sila ng leksyon ngunit hindi tumigil ang mga lalaki. Nagsimula pa silang kumanta ng tungkol sa pagiging tomboy niya. Sa kabilang lugar, inutusan ni Tianlong ang kanyang kapatid na maghatid ng karne ng baka sa pamilya Bao para sa paggaling ni Ginang Bao, ngunit si Yilong ay hindi natutuwa tungkol dito. Siya ay natatakot na baka hindi na siya makapagpakasal sa panahon na ito dahil nangangailangan ng 10 baka para makapag-asawa, at 3 pa lamang ang kanilang naiipon sa loob ng isang dekada. Bilang tugon, positibong sinabi ni Tianlong na maganda ang nangyari sa nakalipas na 6 na buwan, kaya ngayon ay kayang-kaya na nilang bumili ng isang buong hita ng karne ng baka. Nang maglaon, nakipag-usap si Mr. Bao sa kanyang 8 anak na babae tungkol sa kanilang ikasyam na kapatid na babae, at ipinahayag ang kanyang pagkabigo sa kanilang ina sa hindi pagbibigay sa kanya ng isang anak na lalaki upang ipagpatuloy ang kanilang pamana sa pamilya. Kumpiyansa na iginiit ni San Feng na mayroon din siyang kakayahan na tulad ng isang lalaki, at kaya niyang ipagpatuloy ang pamana ng pamilya. Ang kanyang 2 nakatatandang kapatid na babae ay natuwa at nagtawanan ng maisip na si San Feng ang magiging tagapagmana at mag-aasawa. Nang marinig ito, sinabi sa kanila ni Mr. Bao na hindi niya papayagan ang sinuman sa kanyang mga anak na pakasalan ang mga batang Shaolin. Dahil naniniwala siya na ang tanging dahilan kung bakit interesado ang mga lalaking ito sa kanyang mga anak ay dahil gusto nilang nakawin ang kanilang kakaibang estilo ng pakikipaglaban gamit ang espada. Sa kabilang panig ng ilog, makikita ang mga kabataang lalaki sa pamilya Long na nagsasanay ng kanilang kung fu techniques sa ilalim ng pangangasiwa ng mahigpit na si Tianlong. Gayunpaman, nahihirapan ang mga lalaki sa kanyang pagiging mahigpit, kaya pinag-uusapan nila ito sa kanyang likuran. Nang gabing iyon, pumasok si Tianlong sa kwarto ng mga lalaki at pinatulog sila ng may pagmamahal. Ito ay nagbigay konsensya sa mga lalaki tungkol sa kanilang naunang pag-uusap tungkol sa kanya. Dahil dito, humingi sila ng tawad sa kanya, inaamin ang kanilang pagkakamali. Bilang tugon, sinabi na lamang ni Tianlong na ganon ang naging tingin nila dahil hindi siya ang kanilang totoong ama. Ikinwento niya ang isang insidente mula sa nakaraan, ibinahagi kung paano niya nailigtas sila ng kanyang kapatid mula sa mga bandido. Ang taos-pusong kwento na ito ay nagpaluha sa mga mata ng mga lalaki, at yumuko sila sa harap niya na taos-pusong humihingi ng paumanhin para sa kanilang naunang tsismis. Sa ibang lugar, ang walang awa na mga bandido na pumatay sa mga magulang ng 8 mga bata, ay lihim na nagsasanay sa loob ng 10 taon upang makapaghiganti. Naghihintay pa rin sila ng tamang panahon para maglunsad ng pag-atake laban sa pamilya Bao at mahuli ang mga babae. May ideya ang isa sa mga miyembro ng mga bandido. Dahil sa matagal ng tunggalian ng pamilyang Long at Bao, iminungkahi niya na madali nilang mamamanipula ang mga ito upang labanan ang isa't isa, at kung hamina ang magkabilang panig sa kanila isasagawa ang kanilang pag-atake. Bilang unang hakbang ng kanilang plano, pinatay ng bandido ang isang pari at nagpanggap na pari. Nang gabi ring iyon, bumisita si Mr. Bao sa kalapit na templo upang ipagdasal ang isang sanggol na lalaki. Habang ginagawa niya yon, nagkita sila ng landas ng Peking pari.
Ang pari ay nagsimula ng isang pag-uusap at sinabing si Mr. Bao ay hindi maaring maging ama ng isang anak na lalaki dahil ang pamilya ng Long ay ninanakaw ang kanyang pagkalalaki. Kinabukasan, nag-uusap ang mga anak ni Tianlong nang mapagtanto nila na kung ang isa sa mga anak na babae ni Mr. Bao ay magpapakasal sa isang miyembro ng kanilang pamilya, maaari din silang matuto ng mga kasanayan sa espada. Para magawa ito, nagpasya si Li na makipag-ayos kay Sanfang. Humingi siya ng paumanhin sa kanilang nakaraang panunukso at nakumbinsi siya na hikayatin ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Taifeng, na pakasalan ang kanilang ama. Pagkatapos ay ninakaw ng mga lalaki ang magarbong damit ng kanilang ama at isinuot ito ni Li bago tumungo sa tapat ng ilog. Sa kanilang paglalakbay, nakita nila ang kanilang tiyuhin na nakikipagkita kay Taifeng sa isang tulay. May pagtingin pala sa kanya si Yilong kaya naman desidido siyang iligtas ang mga baka. Ang kanilang pagpupulong ay hindi nagtagal at nag-ambala sa pagdating ni Sanfeng, na hinimok ang kanyang kapatid na umuwi. Sinubukan ni Yilong na pigilan siya, ngunit si Sanfeng ay may dalang espada at itinuro niya ang daang may karatulang nagsasabing walang Shaolin ang makakalampas sa karatulang ito. Walang magawa, bumalik si Yilong at hindi nagtagal, nilapitan ni Li si Sanfeng para humingi ng tawad. Nang nananatiling hindi siya interesado, tumalon siya sa ipinagbabawal na lugar, na lalong ikinagalit ng babae. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang espada at sinimulang salakayin si Li. Nang makita ito, tinalikuran din ni Li ang kanilang orihinal na plano at nakipag-away. Sa kalaunan, nahulog si Sanfeng sa tubig, at naiwan ang kanyang mga kapatid na babae na natatakot dahil sa siya ay hindi marunong lumangoy. Nang mapagtanto ito ni Li, mabilis siyang sumisid sa tubig upang iligtas siya. Gayunpaman, wala pa rin siyang malay, kaya hinihimok si Li ng lahat na bumuga ng hangin sa kanyang bibig. Ginawa ito ni Li nang hindi nagdadalawang isip at sa sandaling gawin niya yon, nagising si Sanfeng at tumakbo palayo. Nang maglaon sa gabing iyon, ang mga lalaki ay humanga sa husay sa paghawak ng espada ni Sanfeng at iniisip nila kung gaano sila kalakas kung ang dalawang kasanayan ay pinagsama. Kinabukasan, nilapitan ni Sanlong si Sanfeng na may hawak na puting bandila, na sinasabi niya na hindi siya narito para makipag-away kundi para humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos ay iminumungkahi niya na turuan nila ang isa't isa ng kanilang mga kasanayan, na maaaring maging kapaki-pakinabang sa kanilang dalawa. Sumang-ayon si Sanfeng na panoorin ang demo, pagkatapos nito ay nagsimulang ipakita ni Li ang ilan sa kanyang mga galaw. Gayunpaman, nang oras na para ipakita ni Sanfeng ang kanyang kakayahan, tumanggi siya at naglakad palayo. Sa kabila nito, itinuring ni Li na naging matagumpay ang lahat dahil naniniwala siyang nagkaroon si Sanfeng ng interes sa kanilang kung fu. Lumalabas na tama ang kanyang palagay, dahil nakita si Sanfeng na nagsasanay ng kung fu na gumagalaw ng mag-isa. Samantala, sa bahay, sinisikap ni Mr. Bao na hikayatin ang kanyang asawa na magkaroon ng isa pang anak. Patuloy na tumatanggi ang babae, ngunit sa huli ay pumayag siya na may isang kondisyon. Papayagan niya ang isa sa kanilang mga anak na babae na magpakasal sa pamilya Long na walang gagamiting pera. Ang eksena ay mabilis na umabot sa 9 na buwan, at tinatanggap ng pamilya Bao ang kanilang ika-10 anak. Sa wakas, ito ay isang batang lalaki at si Mr. Bao ay tuwang-tuwa. Nang maglaon, naghanda siya ng isang magarbong handaan, at inimbitahan pa niya ang pamilya Long. Sa gitna ng masayang pagdiriwang, hiniling ni Ginang Bao kay Li na bisitahin ang kanilang lugar mamaya na may 4 na baka lamang bilang dowry. Ang totoo ay gusto talaga niyang makapag-asawa ang isa sa kanyang mga anak. Kinabukasan, tumungo ang 3 sa tirahan ng pamilya Bao kasama ang kanilang mga baka. Sa kanilang paglalakbay, nakita nila ang isang lalaki na nagngangalang Mr. Mao at ang kanyang anak, na may dalang 10 baka bilang dowry. Pagdating sa sambahayan ng pamilya Bao, nag-alok ang pamilya Long ng 4 na baka kapalit ng pangalawang anak na babae ni Mr. Bao, si Taifeng. Galit na galit si Mr. Bao at tumanggi na tanggapin ang ganoong mababang presyo, ngunit ipinaalala ni Mrs. Bao sa kanya ang kanilang kasunduan. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Mr. Mao at nag-alok ng 10 matatabang baka para sa kasal na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Pumayag si Mr. Bao na ibigay sa kanya si Taifeng, ngunit gusto talaga ng anak ni Mr. Mao ay si Sanfeng. Ikinagulat ito ng dalaga ngunit alam niyang hindi niya kayang salungatin ang kagustuhan ng kanyang ama. Kaya naman, pumayag siya sa kasal, sa kondisyon na dapat talunin siya ng lalaki sa isang tunggalian. Sa lalong madaling panahon ay nagsimula ang laban, at inaasahan ng lahat na ang lalaki ay lalabas na matagumpay. Gayunpaman, sa kanilang pagkabigla,
Natalo siya ni Sanfang nang wala sa oras. Ito ay epektibong nakapagkansela sa kanilang kasal, dahil ayaw ni Mr. Bao na ikasal ang kanyang anak sa isang mahinang lalaki. Kasunod nito, muling ibinalik ang paksa ng pagpapakasal ni Tai Fang kay Yi Long. Nagpataw si Mr. Bao ng ilang kahilingan na ang nobya ay dapat maging isang mahusay na mga awit dahil ang kanyang anak na babae ay mahilig sa musika. Nang marinig ito, nagalit si Yi Long at inakusahan si Mr. Bao na nagtatakda ng mga imposibleng kondisyon bilang dahilan para kanselahin ang kasal. Lalong nainis si Tianlong kaya lumayo siya doon. Kasunod ng pagtanggi nito, ipinahayag niya na walang sinuman sa pamilya Long ang magpapakasal. Siya rin ay nag-ahit ng ulo na determinadong mamuhay tulad ng mga monghe. Bagamat ang mga ulilang lalaki ay masaya na nakikipaglaro, si Yi Long ay tumangging sumuko kay Tai Fang. Si Li, na nalulungkot para sa kanyang tiyuhin, ay gumawa ng plano. Nagpanggap siya bilang bagong kasambahay ng pamilya Bao at pumasok sa kanilang sambahayan. Doon, nakilala niya si Tai Fang at hiniling sa kanya na tumakas kasama ang kanyang tiyuhin. Agad siyang sumang-ayon dahil mayroon din siyang nararamdaman para kay Yi Long. Maya-maya, habang papunta ang dalawa, hinarang sila ni Sanfang. Pero nagpasya siyang pumikit para mapasaya ang kanyang kapatid. Sa kasamaang palad, nakita sila ng bandidong Peking Pari at agad itong ipinaalam kay Mr. Bao at sa iba pang mga taga-nayon. Ilang sandali bago mahuli, namamahala sina Li at Tai Fang na lumangoy sa kabilang ilog, ngunit si Sanfang ay hinuli para ikulong. Kinaumagahan, handa na siyang maparusahan sa pagtulong sa kanyang kapatid. Ang parusa ay lunurin hanggang kamatayan ang salarin. Nakiusap si Mrs. Bao sa kanyang asawa na muling isaalang-alang ang kanyang desisyon, ngunit pinili niyang sundin ang batas. Bago pa man itapon si Sanfang sa tubig, dumating si Li sa pinangyarihan at tumalikod, inamin na kasalanan niya ang lahat ng ito. Sa kasamaang palad, ito ay lumabas na isang masamang desisyon dahil pareho silang paparusahan ng magkasama. Pagkatapos ay itinali ang dalawa sa isang kabaong, handa ng malunod. Gayunpaman, si Mr. Bao ay naawa sa kanyang anak, kaya't hinila niya ang kabaong pataas. Laking gulat niya nang makitang walang laman ang kabaong. Nailigtas pala ni Li si Sanfang at dinala sa isang tagong kuweba. Bilang resulta naghanda si Li ng pagkain at dinala ito kay Sanfang. Ipinahayag ng babae ang kanyang pasasalamat sa pagligtas sa kanyang buhay, at sa wakas ay naresolba ng dalawa ang kanilang matagal ng di pagkakaintindihan. Habang nagbubukas ang kanilang pag-uusap, pumayag si Sanfang na turuan siya ng ilang mga diskarte sa paghawak ng espada. Gayunpaman, ang kanilang masayang oras ay panandalian lamang dahil nalaman ng taga-nayon ang kanilang kinaroroonan at ipinaalam sila kay Mr. Bao. Galit na galit, naglakbay siya patungo sa kuweba upang kunin ang kanyang anak na babae. Sa takot sa kanyang kaligtasan, sinubukan ni Li na pigilan si Mr. Bao, na nagresulta sa matinding komprontasyon sa pagitan ng dalawa. Ngunit hindi nagtagal, dumating si Tianlong sa eksena at pinigilan ang kanyang anak. Pinayagan si Mr. Bao na umalis kasama ang kanyang anak na babae. Sa sumunod na eksena, dalawang batang Long ang naglalaro sa ilog nang mapansin nila ang bandido na pari na tumetakas na may dalang bag. Sinundan nila ito papunta sa kuweba, kung saan sinubukan nilang gambalain ang tulisan. Sa gitna nito, nagawa nilang buksan ang bag at laking gulat nila nang makita ang sanggol na lalaki ni Mr. Bao sa loob. Nang mapagtanto na kinidnap ng bandido ang sanggol, sinubukan ng mga bata na bawiin ang sanggol. Hindi nagtagal ay dumating si Yi Long at nakipaglaban sa bandido, gayunpaman, ito ay nakatakas. Samantala, labis na nababahala ang pamilya Bao sa kanilang nawawalang anak. Iniisip nila na sila ay isinumpa, pagkatapos ng ilang taon ay nagkaanak na sila ng isang lalaki, para lamang mawala ito na parang bula. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik si Li kasama ang iba pa na dala ang sanggol na lalaki, na nagbigay sa kanila ng napakalaking ginhawa. Gayunpaman, ang bandido na pari ay muling nagdulot ng problema. Niloko niya si Mr. Bao at sinabi niya na ang mga kabataang Long ang dumukot sa kanyang anak. Ang galit na si Mr. Bao ay sinigawan silang lahat at mahigpit silang pinagbawalan na muling tumuntong sa tirahan ng pamilya Bao. Dahil nagtagumpay ang kanilang masamang plano, ipinatawag ng mga bandido ang iba pang miyembro ng gang para maglunsad ng pag-atake sa pamilya Bao at hulihin ang lahat ng babae. Ang pamilya Bao ay desperado na sinusubukang labanan ang mga masasamang loob na ito, ngunit ang puwersa ng kalaban ay mas malakas sa kanila. Si Mr. Bao ay nasugatan at nasa bingit na ng pagkatalo, ngunit sa mahalagang sandali na ito,
ang pamilya Long ay nagpakita ng suporta sa pamilya Bao. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang kadalubhasaan sa martial arts, ang dating magkaribal na pamilya ay nagsama-sama at tuluyang tinalo at pinatay ang lahat ng natitirang bandido. Sa huling eksena, makikita natin na sa wakas ay nagkasundo na ang dalawang magkaribal na pamilya at natapos ang pelikula sa pagpapakasal ni Yilong kay Tai Feng. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!